Mga kapuso, kung may lakad bukas, magdala ng payong panangga sa matinding sikat ng araw at posibleng pagulan. Base sa datos ng Metro Weather, sa umaga, may tsansa na ng panandaliang ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Mindoro Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Sa hapon, mas malaking bahagi na ng Mindanao ang uulanin, kasama na rin ang Barm at Soc-Sargen. May tsansang makaranas ng heavy rains dahil sa thunderstorms, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Samar at Leyte Provinces, gayon din sa Northern at Central Luzon. Easterlies pa rin ang makakaapekto sa bansa. Kapag ganitong weather system ang umiiral, maaaring bago tumaas ang tsansa ng ulan, makaranas muna ng matinding init at alinsangan. Bukas po, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Dagupan, Pangasinan. 42 degrees Celsius sa La Union, Tuguegarao City, Zambales, Nueva Ecija, Subic Bay, Cavite, Palawan, Occidental Mindoro at Iloilo. Nasa danger level yan kaya may banta ng heat cramps o heat stroke kung matagal mababad sa matinding init. Malinsangan din sa Metro Manila bukas na abot po sa 40 degrees Celsius. Dinala sa ospital ang kontratistang si Curly Discaya para sumailalim sa surgery sa balikat. Bantay sarado si Discaya kanina nang sunduin ang ambulansya mula sa Senado patungong ospital. Nakadetini si Discaya sa Senado mula noong September 2025 matapos ipa-contempt ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa pagdinig sa questionableng flood control projects. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, posibleng magtagal sa ospital si Discaya ng 4 na araw hanggang 1 linggo. Dagdag niya, mahigpit na i-monitor si Discaya habang nasa ospital. Lumaki pang lalo ang posibilidad na price hike ang ipatupad sa petrolyo sa susunod na linggo. Bukod pa yan sa mahal ding singil sa kuryente. Kaya ang kwenta sa isang bayarin sa bill, pinaparipaso ng isang grupo. At nakatutok si Maki Pulido. May chain reaction tuwing tumataas ang presyo ng langis. Kung magmahal ang diesel, magmamahal ang transportasyon, kaya't magmamahal ang mga produkto, gaya ng mga sangkap na mga pagkaing ibinibenta sa karinderya ni Dong. Hindi naman siya makapagtaas presyo dahil tumutumal ang benta. Wala namang taas na sweldo sa ating mga manggagawa, kaya medyo kami po ay kontrolado po namin yung mga ganon para naman hindi po mawawala sa amin yung customer. Hindi makapag-price increase si Dong, pero sa susunod na linggo, may posible na namang taas presyo sa diesel at gasolina. Sa Biyernes pa magkakaalaman kung magkano. Pero paliwanag ng oil industry source, tumaas na ang presyo sa world market dahil sa epekto sa supply ng patuloy na pagkakasara ng Strait of Hormuz, lumalalang tensyon sa Middle East at bumababang US crude inventory. Kung pagbabatayan ang bentahan sa Mine of Platte, Singapore sa nakalipas na 3 araw, posible raw mahigit 4 pesos na taas presyo sa litro ng diesel at mahigit 3 pesos naman sa gasolina. Mukhang yung trend so far, sabagay pa lang 3 araw pa lang. Yes. Pero mukhang paakyat siya eh. So baka may oil price hike tayo next. All price hike. Mahal na nga ang petrolyo, mahal pa ang kuryente. Sa listahan ng mga binabayaran mo sa electric bill, kabilang din ang FIT-ALL o Feed-in Tariff Allowance at GEA-ALL o Green Energy Auction Allowance para sa mga planta ng renewable energy. Pero paglilinaw ng isang dating Energy Department official, yan ang kuryenteng nakonsumo mo na mula sa renewable energy sources. Hindi siya subsidy, but it's actually payment for the electricity generated from renewable energy. We actually consumed it. Kaya yan yung sinacharge sa atin. No? Nakahiwalay sa generation charge ang FIT-ALL at GEA-ALL dahil iba ang mekanismong ginamit dito. Bilang insentibo kasi sa mga negosyante para pasukin ang renewable energy, sa halip na dumaan sa bidding process ng mga distribution utilities, gobyerno ang bumili ng kuryente ng mga renewable energy plant para matiyak na lumaki ang renewable energy sa kabuuang energy mix ng bansa. Nakapaloob yan sa Renewable Energy Act of 2008. Kung aalisin natin yan, mawawala yung mga mapapawasan po yung renewable energy projects natin. At mapapawasan yung power natin. Okay. Papawasan nila, dami na yung mga coal natin, yung mga diesel natin. Okay. At the same time, mapapawasan po yung power
Sa electric bill na ito, 36.68 pesos ang singil para sa Fit-All at Gea-All. Pero sabi ng Power for People Coalition, dapat repasuhin o i-update na ang computation ng mga ito dahil habang tumatagal at dumarami, nagmumura na ang renewable energy. Kasi yun yung nature ng RE eh. Habang dumadami ang nagsosolar, ang production cost bumababa talaga. So nag-i-expand, pamura ng pamura. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Sa May 27 na itinakda ng ICC ang unang status conference kaugnay ng mga kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay ng pagtutok diyan, tuloy naman ang paghilom ng mga kaanak ng mga biktima. Nakatutok si Oscar Oida. Sabay sa paghahanap ng hustisya, ang paglalagak din sa mas maayos na huling hantungan ng dalawa pang biktima umano ng extrajudicial killing sa Duterte drug war. Emosyonal ang kanilang kaanak nang ilagay ang kanilang urn sa dambana ng paghilom sa Laloma Catholic Cemetery sa Caloocan kanina. Dalawa pang ibang urn ang itinurn over sa kanilang kaanak. Bahagi ito ng paghilom, lalo't hindi sila maayos na ipagluksa at kinailangan pang ipa-autopsy bago na pakremate. Alam naman natin nung sila ay naglalamay, imposible. At ang hirap maglamay. Nandun yung death threat, nandun umaaligi yung pumatay, nandun yung kakulangan ng pera at salapi, nandun din yung mabigat na trauma. Nagpapasalamat ako na nagkaroon kami ng programang paghilom. Kung saan man siya naroon ngayon, sana gabayan kami dito sa sa baba at maging masaya sana siya doon sa pinuntahan niya. Inaasahang makakatulong din umano sa paghilom ang pagkumpirma kamakailan ng ICC Pretrial Chamber sa lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana nga tuloy-tuloy yung pag-ano sa kanya at kahit paano kaming walang pera na lalaban sa kanya, magkakaroon kami ng hustisya para sa karamihan na patay niya. Siguro napapanahon na dapat i-earn na yung mga kabaliwan, i-earn na, ilibing na lahat ng kasinungalingan, mamalagi sa piling natin yung katotohanan at katarungan. Pero bago pa masimulan ang paglilitis sa ICC, humihingi ng paintulot ang panig ng dating Pangulo na iapela ang ginawang pagkumpirma ng Pretrial Chamber 1 sa lahat ng charges laban kay Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder. Kinigit nila, hindi malinaw ang saklaw ng mga kaso kay Duterte at nakukulangan sila sa ginawang paliwanag sa mga ebidensyang hinarap. Kung matuloy pa rin sa paglilitis, ay tatayong presiding judge ang British na si Joanna Corner na may malawak na karanasan sa paghawak ng crimes against humanity at genocide. Mahigit 45 years na siyang judge at barrister sa criminal court. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Mount Apo sa Mindanao, may isang very interesting na prutas na pinipitas at pinapapak ng mga mountaineer. Para kasi itong blueberry. Opo, ang prutas na akala natin sa abroad lang nakikita, meron din dito sa Pinas. Gabundok na lakas ng loob ang laging baon ng hike organizer na si Bianca. Sa tuwing inaakyat niya ang pinakamatayog na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo sa Mindanao. Ang hike nakakahingal man, pero worth it daw. Pagdating kasi sa bahaging ito ng Mount Apo na tinatawag nilang Boulder Zone, may matamis na sorpresa na naghihintay sa mga mountaineer. Dito may mga tumutubong halaman na ang mga asulo itim nitong bunga na parang mga blueberry ang itsura. Libre lang na mapipitas at makakain. Ang tawag nila dito, wild berries o Mount Apo berries. Kalat-kalat na mga berries lang. Pag hilaw pa siya, medyo maasim. Pero pag hinog na, medyo malambot na and almost color black. And matamis siya. Like berry talaga. Pero anong klaseng berry nga ba ang Mount Apo berries? Kapag sinabi nating berries, ang pumapasok sa isip ng marami ay maliit, makatas at kadalas ay matamis o maasim na prutas, gaya ng strawberry, blueberry at raspberry. Pero sa botany o yung mga scientificong pag-aaral sa mga halaman, ang berry ay isang uri ng prutas na nagmumula sa isang ovary ng bulaklak.
may laman sa loob at kadalasan may maraming buto. Kung pagbabasihan natin ang definisyong ito, alam niyo ba na ang pinakakilala marahil nating berry na strawberry ay hindi pala may tuturing na totoong berry o true berry. Tinuturing silang aggregate fruit o yung bunga na nanggagaling sa isang bulaklak na maraming ovaries. At ang mga tila buto na makikita sa labas ng strawberry, hindi pala buto kundi aking, na siya mismong fruit o bunga nito. Ang wild berries namang tumutubo sa boulder zone ng Mount Apo, mga Vaccinium phallax. Ang salitang Latin na phallax, ibig sabihin, falls o mapanlinlang. Yan ay dahil marami ang tila na linlang na pareho ito sa isa pang species sa Cordillera, the Vaccinium myrtoides. For the longest time, akala ng lahat ay kaparehas siya nung Vaccinium myrtoides o yung gut mo sa Cordillera. It's a different species from yung common na widespread species sa Pilipinas. Ang Vaccinium phallax tinuturing na micro-endemic dahil tanging makikita lang ito sa mataas na bahagi ng Mount Apo. Doon siya na-record sa may mga boulders malapit sa mga sulfuric vents more than 2,500 meters above sea level. Katunayan sa isang scientific journal na nilathala ng grupo ni Tamayo noong 2024, napag-alabang Mindanao ang tinuturing na sentro ng blueberry diversity sa Pilipinas. Sa ngayon, meron tayong 45 species ng blueberry sa Pilipinas. Madami pa tayong ibang species ng blueberries na may potential na pwedeng kainin at gamitin. At alam niyo bang sa yaman ng kagubatan ng Mount Apo, may isa pang malaberry rin na prutas na matitikman dito. Anong klaseng berry naman kaya ito? Ito ang Rubus pectinellus maxim, isang halamang likas sa kabundukan ng Mount Apo. Ang halamang ito isang uri ng gumagapang at mababang palumpong o bush na kabilang sa rose family. Ang pulang prutas nito ay kahawig ng raspberry. Malambot ito, makatas at tamis-asim ang lasa. Gaya ng strawberry, tinatawag itong aggregate fruit dahil binubuo ito ng maraming maliliit na bahagi na magkakadikit. Tulad ng ibang rubus species, ang prutas na ito ay mahalaga sa ating kalikasan dahil kinakain ito ng mga ibon at maliliit na hayop. Pero paalala mga kapuso, huwag basta-basta kumain na makikita ninyong berry o anumang prutas, lalo na kung hindi kayo pamilyar dito. Maaaring ang ilan sa mga ito nakakalason o hindi ligtas kainin. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. 70 araw na suspendido ang lisensya ng driver na nag-ambang papaluin ng baseball bat ang nakaalitang rider. Pinagpapaliwanag naman ang driver ng kotseng nag-counterflow sa NLEX. Nahuli ka ang mga yan at nakatutok si Mark Salazar. Wala mo na sa inyo kami! May utang ka ba? Yes, subukan mo! Inamba na ng driver ang kanyang baseball bat sa ulo ng rider. Buti na lang at hindi ito nauwi sa mas malalang sitwasyon. Bakit? Sige, bigyan ka naman eh. Manakit ka. Manakit ka. Bigyan ka naman eh. Ano ba ang mitya ng pagkakainisang ito? Bandang 4:30 ng hapon sa kahabaan ng Molino Boulevard sa Bacoor, Cavite noong Martes, magkasunuran sa kalsada ang motorsiklo at SUV. Napasudden stop ang rider sa pedestrian lane dahil may tumatawid. Ang naalangan sa likod na SUV nang gigil sa busina. Ganun lang kaliit ang dahilan pero pinainit nilang dalawa ang sitwasyon. Sa tagisan ng busina, hanggang sa huminto at magpalitan naman ng insulto at mura. Video ka na. Sigaw ka ha. Wala ka niya. Hindi ko tayo magkita. Taka-video ka, Unggoy. Sa LTO nga ang ending ng kwento dahil kapwa sila inisyuhan ng show cause order para magpaliwanag sa LTO sa May 6. Pero ang lisensya lang ng driver ng SUV ang suspendido ng 90 days at nakaalarma na rin ang SUV. Ang viral video ang basihan ng investigasyon ng LTO. Doon sa video, makikita naman natin maraming siyang paglabag na ginawa. Bakit? Kasi yung SUV driver, kita naman doon sa video na masyadong mabilis yung dating niya. Hindi niya na-control may tricycle sa kaliwa. Kumabig siya doon sa kabilang lane. Na yung motorsiklo, biglang huminto dahil nga may tatawid, muntik niyang matamaan, nataranta siya. Hanggang sa pumunta na sila sa road rage. Nagbabaan sila, nag-away, naglabas ng bat.
posible raw na i-revoke ng LTO ang lisensya ng SUV driver. Yung pagbaba mo ng sasakyan at may dala-dala kang bat, para sa akin, hindi lang suspension ang dapat mong abutin dyan. Paalala ng LTO, imbis na baseball bat, pasensya na lang at pagpapakumbaba ang bitbitin tuwing sasabak sa kalsada. Maraming paraan yan. Pag may pinakamalapit na pulis, magsumbong sila sa pinakamalapit na pulis. Yun ang tanging dahilan. Pero hindi yung sila yung makikipag-away sa kalye. Humingi lang sila ng paumanhin. Ano ba yung ilang minuto, ilang segundo na pabayaan mo na? Sa Bukawi Toll Barrier naman ito sa NLEX noong Lunes, bandang alas 4 rin ng hapon. Kuha sa dashcam ang napaka-weird na eksenang biglang nag-U-turn ang kotseng pula imbis na dumiretso sa toll gate. Saka nag-counterflow na parang wala lang. Ngayon lang ako nakakita nag-U-turn sa gitna ng NLEX. Sa tagal ko na rin ho nagmamaneho. So, kung ano pa man ang dahilan niya, ay hindi po yun, hindi niya dapat ginawa yun. Kasi yun na nga parate, naglalagay ka ng sa delikadong antas yung mga kasamahan mong driver sa kalye. Hindi kayang ipaliwanag ng nag-viral na video kung ano ang tumatakbo sa isip ng driver ng kotse. May pagkakataon siyang magpaliwanag sa LTO dahil inisyuhan din siya ng show cause order. Pero pwede raw itong umabot sa revocation din ng lisensya. Pwede po. Kasi ano po yun, expressway yun eh. Yun nga hong simpleng swerving, change of lane na pupunta sa reckless eh. How much more yung ginawa niya na nag-U-turn sa gitna ng expressway. Sa ngayon, suspended muna ng 90 days ang kanyang lisensya at nakaalarma din muna ang kotseng binaneho niya. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pinagtalunan dati ang kahulugan ng salita sa saligang batas na forthwith tungkol sa kung kailan dapat aksyonan ng Senado ang isang impeachment complaint. May nagsabing agad-agad, pero may nagsabi ring within a reasonable time. Ngayon, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema at sinabing ang timing maaring mas mahaba, maaring mas maigsi. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nung tinransmit sa Senado ang Articles of Impeachment noong 2025 laban kay Vice President Sara Duterte, naging mainit na usap-usapan ang salitang forthwith na ginamit sa saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng impeachment trial sa Senado. Binatikos kasi sinooy Senate President Chis Escudero dahil hindi raw niya ito agad inaksyonan. Ang dating Articles of Impeachment laban kay Duterte na transmit sa Kamara sa Senado noong Pebrero 2025. Pero Hunyo kinonvene ni Escudero ang impeachment court o mahigit 4 na buwan matapos matransmit ang Articles of Impeachment. Sa opisyal na Filipino version ng saligang batas, agad ang naging pagsasalin sa salitang forthwith. Ngayon, ang Korte Suprema na ang nagsalita ukol sa usapin. Lumabas ito sa desisyon kahapon ng Korte sa petisyon noong 2025 ng isang abogado na humiling noon na utusan ang Senado na mag-convene agad bilang impeachment court. Sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nitong ang kahulugan ng forthwith ay within reasonable time o bakatwirang panahon na maaring mas mahaba o mas maigsi, depende sa pangyayari sa bawat kaso. Wala raw sinabi na fixed time frame ang konstitusyon para magsimula ang Senado sa isang impeachment trial. Ayon sa Supreme Court, nasa Senado na ang desisyon sa timing nito. Paalala naman ng Supreme Court, dapat pa rin iwasan ng Senado ang undue delay o hindi makatwirang pagkaantala ng impeachment trial dahil ang public officer ay may pananagutan sa publiko. Base sa pagsusuri ng GMA News Research, nung impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada noong taong 2000, inabot ng 7 araw mula matransmit sa Senado ang Articles of Impeachment hanggang sa mag-convene ito bilang impeachment court. Sa impeachment naman ay dating Chief Justice Renato Corona noong 2011, isang araw matapos matransmit ang Articles of Impeachment, nag-convene na agad ang Senate Impeachment Court. Sabi ngayon ni Senate President Tito Soto, walang epekto sa trabaho ng Senado ang desisyon ng Supreme Court. Nauna nang sinabi ni Soto na agad magko-convene ang Senado bilang impeachment court
kung matatransmit ng Kamara ang articles of impeachment sa Senado. Hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We're a co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sinusubukan pa po ng GMA News na makuha ang panig ni dating Senate President Cheese Escudero. Pero ayon sa takapagsalita ng 2025 Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tongol, patunay raw ang desisyon ng Korte Suprema na tama ang Senado nung liderato ni Escudero na maging maingat kesa walang habas na magmadali tulad ng gusto raw mangyari ng mga umano'y eksperto. Sabi pa ni Tongol, hindi lang daw ito vindication para sa kanila, kundi tagumpay para sa constitutional stability. Ready na ba kayo ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre? Ang mga bida na sesepangs na, pero thankful sa impact ng serye sa kanila at sa mga manonood. Ang kanilang bittersweet moment sa chika ni Nelson Canlas. Hindi na ako lalaban. Sa gitna ng mga labanang kinakaharap ng mga sangre, bagong hamon at mga kakampi ba ang aalalay sa kanila? Ang mga sinaunang Pashnea na sina Aqualon, Tyrus, Drakesi at Pegaso. Hindi lang sa kani-kanyang lakas at talino nagpamangha, pati sa kanilang pagkakagawa. Kinabiliban ng Encantadik sa mga bagong kinakaharap na ito, nina Terra, Adamus, Flamara at Dea sa loob ng 3 taon. Tila dumaan sa apoy ang mga nagsiganap sa mega telefantasyang Encantadia Chronicles Sangre. Sa isang exclusive media conference na pinangunahan ni na OIC for Entertainment Group Cheryl Chingsi at iba pang opisyal ng GMA, ikinwento ng mga bida ang kanilang bittersweet moments ngayong magtatapos na ang serye. Para kay Sangre Terra Bianca Umali, hinubog ng serye ang kanilang pagkatao. Sa haba ng panahon na pinagdaanan ng show, ang daming maliliit na bagay na natutunan namin hindi lang para sa project na to, pero para sa mga sarili namin. Kung paano rin namin talagang ilalaban yung mga sarili namin sa kabila ng nangyayari sa mundo, sa kabila ng mga nangyayari sa amin. Yun yung magic ng Encantadia. Isa siyang palabas ng pag-asa. Para naman kay Angel Guardian na gumaganap bilang Dea, sumisimbolo ang kanilang costume sa lahat ng mga naging sakripisyo nila para sa programa. Ako nasa Sepangs na talaga ako and natutuwa rin ako na today. Nasuot pa namin ulit to kasi akala ko the last time masusuot namin to is yung last taping day. Pero, di ba? Ano ba? Sa amin na ba tong costume? Si Rian Ramos na gumaganap sa papel ng iconic kontrabidang si Mitena, nagpapasalamat for all the doors that Encantadia has opened for them. Nakailang last day na ako sa iba't ibang show and I wasn't expecting to feel the feelings that I felt nung last day namin. Nung time na yun, parang I was okay, but when I got home, tapos na-realize ko nga yung huling tanggal ko na ng braids, umiiyak na ako pagdating ko sa bahay. Sa pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre, natutunan daw ni Kelvin Miranda na lahat ng bagay ay lilipas. Dala niya raw ito sa kanyang personal na buhay, lalo't nagdadalamhati pa si Kelvin sa pagpanaw kamakailan ng kanyang ama. Kailangan ko magpatuloy kasi yun naman yung purpose natin. So, yeah. Nagpapatuloy. Yun yung sagot ko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ilang hearing na po sa Kamara ang parang teledramang tinututukan kapag sobrang init ang issue. Pero mga kapuso, tila level up ang bagong season ng impeachment proceeding laban po sa bise dahil sa mga pop culture reference. Abay, mula sa mga linya ng mga pelikulang Pinoy hanggang doon sa dance trends at Gen Z lang, abay naisingit. Makihugot na nga tayo sa pagtutok ni Oscar Oida. 2026. Inaasahan na sa pagdinig ng Kamara sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang mga mainit na batuhan ng argumento. Pero dahil likas sa mga Pilipino na kuminsay magpasok ng humor kahit sa mga seryosong usapin at mapapasabi ka, hala, humuhugot-hugot yan dahil sa pop culture references ng mga mambabatas. Exhibit A, ang pagbanggit ni House Justice Committee Chairperson
Jervil Luistro sa isang dance trend online. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Ilang beses ding nagamit ang mga Gen Z dating slang para ilarawan ang di pagsipot ng bise sa pagdinig. We have given so many chances for Vice President Duterte to explain and present her side regarding the impeachment complaints filed against her. Pero wali, consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Ang ghosting in the modern dating world ay yung biglang hindi na lang nagparamdam na para bang ghost. Sa totoo lang, na-ghost na nga tayo. Tila, ginagaslight pa tayo. Ang gaslighting naman, isang uri ng manipulation na makikwestiyon mo ang sarili mong memory o perception. Ako na lang ulit. Naipasok din sa pagdinig ang aktor na si John Lloyd Cruz at ang kanyang iconic line sa pelikulang One More Chance, kung saan gumanap siya bilang Popoy. You loved me at my worst. You had me at my best. At pinaliwala mo na lahat yun. Nagkaroon na nga po ng sequel ang One More Chance, no? Second chance. Pero inuulit ko po, this is a second chance. Pero sabi ni Congressman Paulo Marcoleta, may iba pa raw relatable quote si Popoy. Sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, mayroon po kayong acceptable reason na naayon sa batas. Pero na-call out siya dyan ng kapwa niya mambabatas. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual, sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. I'm sorry. Regardless, we it's are still a done quote. with It's Popoy still a movie and quote. Piolo. We are addressing a very important decision here. Bagamat relatable ang mga ganitong hirit, ang isa nilang kasamahan sa kamera, tila di mahanapan ng acceptable reason ang komite para gamitin ang mga ganitong banat sa pagtalakay sa anyay seryosong bagay. Kung pwede, if we can refrain from using pop culture references in our manifestations and statements, this is a serious matter. This is the impeachment of the second highest official in our government. And I believe it should be treated with the same amount of respect and gravity. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.